Day in my life as ako si Mira dito sa bansang Arab na tagapagmana ng kusina. For today's video, hindi muna ako magluluto at ako'y nag-grocery. Martes ngayon, Miyerkules pala. Ngayong Miyerkules, sa isang linggo kasi dito, 2 beses ako mag-grocery. Yung una, pinakamarami yan tuwing Saturday and Wednesday. Yung sa Wednesday, mga prutas-prutas lang, di ba? Yan yung mga binibili ko, mga gatas, yung pagkain sa mga bata namin. Kusog ang lakas, kumakain. Tingnan mo, katawan ko. Gusto ko, ano ba ito? Na out of place naman itong katawan ko. Hala, sobrang laki ko na pala. Ang sarap kasing kumain. Dito kakain lang ako isang beses lang rice sa lunch. Pero nakita ko yung katawan ko. Kailangan ko na mag-diet. Lagi naman akong nagsasabing magda-diet. Pero hindi na talaga ako mapag-diet do. Anyway, bakit nakarating na ako sa diet? Wala. Yan yung mga binibili ko, mga iba-ibang prutas, orange, grapes, brown and green, para sa buntis namin, amo-amo namin kasi buntis mahilig siya sa prutas, kung ano-ano yung lemon. Alam nyo ba, dito nagtataasan ng mga gulay ngayon. Diyos ko po, lalo pag summer, sobrang taas ng gulay. May saging. Yung saging dito malimit, galing sa Ecuador. Hindi man masyadong masarap yung galing sa Ecuador na saging, pero no choice. Wala na kasing Philippine banana at saka yung Sri Lanka. The best talaga dito na saging, yung Sri Lanka talaga. Pangalawa yung Pinoy na saging. Yan, sobrang taas ng yung presyo ng lemon. Basta pag ka, sabi kasi pag nag-shortage daw ng mga mga gulay or something, mga mahal daw. Nagmamahal ang presyo. Dati shortage ng gulay na lettuce, sobrang mahal ng kilo. Ngayon lemon naman, wala masyadong nakarating dito mga lemon. Wala kasing dito mga farmer na malalaki dito sa bansang Qatar, kaya laging shortage yung mga Pero sa ibang naman, sa malalaking grocery store, ang dami-dami namang nakarating dito lang kasi yung malapit sa amin, laging shortage daw. Kaya ang mahal, di ako makamubun sa katawan ko, mag-diet na talaga ako, hindi na ako kain bukas. Allah. Sobrang laki ko na pala. Hindi ako makamubun. Ang dami kasing pagkain dito at saka maluwag dito sa amin. Kaya lagi lang ako nakaupo, kunting trabaho. Di ba? Hinuhugasan ko yung prutas habang hindi pa hugas, kain na ako ng kain o ganyan dito. Samantalang lunch lang kami nagra-rice. Hindi rin ako masyado sweet. Tumaba na lang ako ng tumaba. Ay, Diyos ko po, na out of place na ang katawan ko. Kitang-kita diba? Sari-sari yung mga kinukuha ko. Yung pang kuskus sa kusina. Carrots. Yung carrots talaga hindi makakalimutan. At saka lettuce. Pagkain ng alaga ko yan. Rabbit. May alaga kasi ako ditong rabbit. Kaya social yung kinakain niya. Carrot at saka lettuce. Ang dami-dami. Tapos bumili din ako ng tubig. Kung ano-ano lang mga binibili ko yan para sa mga pagkain ng mga alaga ko. O yan, para sa amin yan. Yung na yan, mamon. Gumunga din ako. Hala, oy. May gata din. May bitsin yan. May bitsin dito. Kuha rin ako kung ano lang mga kinukuha ko dyan. Basta mga importante lang tuwing Wednesday kasi importante lang yung mga kinukuha ko. Sa yung budget niya, minsan 300 real, 500, 400, ganyan. May brown bread, parang yung brown bread namin para sa buntis yan. Kasi yung kinakain niya, brown bread lang. Hindi kasi masyadong nagkakain yung amo namin. Ano lang yung mga bagong ngayon, generation diet na sila, hindi na sila nagkakain ng masyado. Diba? Ito yung kusina sa loob namin, sa loob namin. At saka dito naman ako sa storage, mga nag-arrange naman ako dito sa mga snack ng mga balaga namin, Sari-sari yan, ubos yan sa mga alaga namin, Yung pita, parang biscuit na pita yan. Fritz atang tawag niyan, saka panda. Yan, paborito ng alaga namin lalaki. May mga storage din dito, ganyan talaga ang mga mayayaman, may mga storage, pero pag pobre, wala may storage,
Pag pobre, walang i-storage kasi wala mang ilalagay. Bibili lang ng konti sa tindahan, wala na, okay na. Dito kasi pag mga mayayaman kasi lingguhan yung lingguhan yung grocery. Ang laki pa naman ng budget, 1,000 real, equivalent to 15,000 weekly. Diba? Weekly yan. Tapos mag-grocery pa ako ng may chips pa. Ayun yung mga chips ng mga alaga namin. Sari-sari. Tapos mag-grocery ako ng Wednesday worth of 4,000 siguro sa peso. Oh. Diba? Ang laki ng nila, mga siguro 20,000, 18,000 a weekly yung budget sa amo namin, peso. Oh, yan naman ang pinaplastic ko. Ilalagay ko naman sa kabilang kitchen, sa kusina, sa labas. Dito kasi sa mga sa bansang Arabo, dalawa yung kitchen nila, may loob, may labas. Yung sa loob kasi light lang, mga itlog or something, magluluto sila. Pero doon talaga sa labas talaga ang lutuan, yun talaga na pwede ka magluto ng tuyo, isda, kung ano-ano, kasi hindi nila maamoy. Yan yung kinaganda dito, medyo malayo-layo sa loob, hindi na maamoy. Tapos yung itlog namin, sus, ginuha ko yung itlog namin, isang tray or 2 tray sa isang linggo. Ang lakas kumain namin ng itlog. Ako nga sa umaga itlog lang yan, tapos sa lunch kunti-kunti lang din kinakain ko. Oh Diyos ko, hindi na ako mapakalikit ang kita ko ng katawan ko. Hala, out of naman pala talaga yung ko. Buti nga mataba ako, mabilis-bilis kong kumilos. Yung nga kasama namin ang payat. Ang kilo sa iya sobra pa paspagong. Ganyan dito sa kabilang kusina, kailangan bibili ng meat, kasi yung meat gustong-gusto ng alaga namin spaghetti. Hindi yung Filipino spaghetti spaghetti na pang Amerikano. Pang spaghetti nung sa atin kasi yung spaghetti sweet, dito kasi hindi, ayaw nila ng sweet, yung lang normal na ang ilalagay tomato sauce at kamatis, tomato paste, yan lang. Diba? Ang mahal ng lemon, sobrang mahal ng lemon. Tataasan din yung presyo. Akala nyo sa Pinas lang mataas, dito rin sa ibang bansa mataas din. Kaya lang hindi nila iniinda kasi malalaki yung mga sahod ng mga lokal dito. Kaya kailangan kasi yung lemon na yan, kasi yung amo namin nagpapapak ng lemon. Parang naglilihi pa siya 4 months hata 3 and a half yung tiyan niya. Buntis na amo namin, pinapapak niya yung lemon, tsaka yung beef. Iba rin yung beef dito, inamoy ko pa kasi minsan yung ibang beef dito maamoy, inigluto, amoy na amoy, ayaw ni amo. Diba? Hanggang dito na lang. Thanks for watching guys, bye bye.